Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back mga kapatid sa pananampalatayang Islam. This is your brother Alimuddin Ilyas. Welcome to my podcast. For those who are new here in my podcast, consider to follow, to like, to share, and to subscribe my social accounts. Okay, as of now, I'm here in Fujairah, UAE. Napakaganda po ng simoy ng hangin dito sa Fujairah. Mashallah, tabarakallah. Sino man gusto magnais na bumisita sa mga malapit sa nature, no? Dito sa UAE, consider this place Fujairah. Napakaganda. Okay, so sagutin po natin, tanungin. Basahin po natin ang katanungan ni kapatid na Sulaiman Olarte. Marami na siyang tanong. Nakakarami mo na sa ating brother na ito sa mga tanong, mashallah. Sabi niya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po, mahal na Ustaz Sheikh. Naway pagpalaing kalagi at ingatan ng ating dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. May nagtatanong po sa akin, ya Sheikh, ngunit sinabi ko na ikonsulta ko muna sa mas maalam. Ang tanong po ay, bid'a po ba ang salatu tasbih or tasabih? Jazakumullah khair, mahal na Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po. Okay. So bismillah wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, ma ba'd. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fi kapatid na Sulaiman, no? At naway pagpalain ka ng Allah subhanahu wa ta'ala at dagdagang ka pa ng asawa ng kapaki-pakinabang na kaalaman at tamang pag-unawa sa din. Ang tanong na ito ay kabilang sa mga usaping matagal nang pinag-usapan ng mga muhaddithin at saka ng mga fuqaha, mga eskolar ng hadith at saka ng fiqh. Kaya mahalagang ilahad ito ng may katarungan inshallah at paggalang sa mga opinion ng mga ulama. So ang tanong, ibid'a po ba ang salatu tasbih? By the way, ano ang salatu tasbih? Ang salatu tasbih, mga kapatid, o pagdarasal ng tasbih ay isang natatanging sala na may karagdagang pagbigkas ng subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ng maraming ulit sa bawat rakaah hanggang umabot ito sa 300 utterance, no? 300 na pagbigkas sa 4 na rakaah. Ang pinaka kilalang hadith tungkol dito ay ang hadith ni Ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu an. Okay, narito po yung hadith, no? Na tungkol dito, iniulat sa sinabi ng Propeta Sallam kay Al-Abbas radiyallahu an, ya Abbasu ya amma ala u'tika ala amnahuka ala ahbuk, no? Yung hadith na yung medyo lengthy, at pagkatapos ay tinuro niya ang pamamaraan ng salatu tasbih. Ya Abbas, ya amma, no? Aking uncle, gusto mo ba na bigyan kita, ipagkaloob ko sa iyo, no? Igawad ko sa iyo, hanggang sa binanggit niya yung itinuro niya pamamaraan ng salatu tasbih. Ang hadith na ito matatagpuan sa hadith ni Imam Abu Daud at saka ni Ibn Majah. Linaw? So, ibig sabihin mayroong reference yung hadith na ito. Bakit nagkakaroon ng pagkakaiba-iba ng opinion ang mga ulama tungkol dito? Tandaan natin na ang ugat ng pagkakaiba, mga kapatid, ay hindi sa mismong zikir. Hindi sa mismong zikir, kundi sa kalakasan o kahinaan ng mga sanad o chain of narration ng hadith tungkol sa salatu tasbih. Okay, doon sila nagkakaroon. Pagdating sa malakas ba yung hadith, mahina ba yung hadith, authentic ba o hindi. So nagkaroon ng iba't ibang opinion. Unang opinion, sabi sa opinion na ito, hindi ito bid'ah at ito'y pinahihintulutan. So maraming ulama ang nagsabing ang mga hadith nito ay sapat upang maging katanggap-tanggap o kay hasan li ghairi. At dahil dito ay pinahihintulutan ang salatu tasbih sa opinion na ito. Kabilang sa mga nagpatibay o nagpahintulot dito ay sina Imam Abu Daud, syempre hadith na ito, at gayon din si Imam Al-Bayhaqi, si Imam Al-Mundhiri, at gayon din si Imam Ibn Salah, si Imam Nawawi sa isa sa kanyang mga pahayag, si Sheikh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, at maging si Sheikh Albani rahimahumullah. Si Sheikh Albani sa Sahih Abu Daud at sa Sahih Al-Jami'
itinuring niyang hasan ang mga riwaya o narration tungkol sa salatut tasbih. So dahil dito, sinabi ng mga ulama na ito, hindi ito bid'ah sapagkat may batayan itong hadith. Pangalawang opinion naman, mahina ang mga hadith at hindi ito inirekomenda. Mayroon ding mga dakilang muhaddithin, no, na nagsasabing mahina ang mga sanad ng salatut tasbih. Kabilang dito sina Imam Ahmad ibn Hanbal sa pinakatanyag na salaysay mula sa kanya, gayon din si Imam Ibn Taymiyyah, at maging si Imam Ibn al-Zawji rahimahullah, Sheikh bin Baz at maging Sheikh Uthaymin rahimahumullah. Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah, sinabi niya, wa amma salatu tasbih fa'akdhabul ahadithi fiha. Sinabi niya ito sa Minhaj as-Sunnah. Nang ibig sabihin ng kanyang tinatawag na salita, tungkol naman sa salatut tasbih, ang mga hadith na naukol dito ay kabilang sa pinakasinungalingang o pinaka hindi mapagkakatiwala ang mga hadith. Yun yung kanyang pahayag, no? Diba? So mahalagang tandaan na ang pahayag na akdhabul ahadith fiha ay hindi nangangahulugan ang lahat ng scholar ay sumang-ayon sa peke ang hadith ng salatut tasbih. Ito yung opinion ni Ibn Taymiyyah. Okay? May mga sumalungat naman sa kanyang opinion. Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah isa na nagsabi, ang hadith ng salatut tasbih ay hindi napatunayang sahih, kaya hindi ko ito itinuturing na sunnah. Okay? Kaya bida ba ito? So ang mas makatarungan at balansing sagot ay hindi narapat na tawaging bid'ah ang sino mang nagsagawa ng salatut tasbih, sapagkat may mga dakilang ulama at muhaddithin na nagpapatunay sa mga hadith nito at nagpahintulot dito. Ngunit, kung susundin ang opinion ng mga nagsabing mahina ang mga hadith nito, hindi nila ito isinasagawa at hindi nila ito itinuturing na sunnah na dapat hikayatin. Bagkus, ilan sa kanila nagsabi na ito'y bid'ah. You know? So, ang mas ligtas na landas, ang walang pag-alinlangan na ang mga sumusunod ay may matitibay na dalil, ay walang iba kundi ang salatul witr, salatul duha, tahajjud, rawatib, qiyamul layl, at maraming dhikr at istighfar. Kaya ang sino mang nagnanais ng dagdag na pagsamba ay may sapat na mga sunnah na walang pagtatalo sa pagiging authentic nito. Yung mga nabanggit natin. Okay? So bilang buod sa mga sabi natin kapatid, may hadith ba tungkol sa salatut tasbih? Ang sagot ay oo. Nagkaiba ba ang mga ulama sa pagiging authentic nito? Ang sagot ay oo. May mga ulama bang nagpahintulot dito? Ang sagot ay oo. May mga ulama bang nagsabing mahina ito? Ang sagot ay oo. Bid'ah ba agad ang nagsagawa nito? Ang sagot ay hindi. Ano ang mas ligtas? Ituon ang pansin sa mga sunnah na walang pagdadalo sa pagiging sahih ng mga dalil. Okay? Kaya naman sa mga usaping may kilalang pagkakaiba ng opinion sa pagitan ng mga mujtahid at muhaddithin, rapat sa Muslim ang pagiging mahinahon at makatarungan. Hindi natin agad binibintangan ng bid'ah ang isang gawain na may pinagbatayang hadith na tinatanggap ng maraming ulama kahit pa may iba namang nagsabing mahina ito. You know? Kaya sinabi ng Allah, fas'alu ala dhikri in kuntum la ta'lamun. Sa sunod na hal. Kaya tatanungin niyo ang mga may kaalaman kung hindi niyo nalalaman. Na kung kaya kapatid, ang salatut tasbih ay isang usaping pinagkaiba ng mga ulama. May mga dakilang scholar na nagsasabing ang mga hadith nito ay katanggap-tanggap at dahil dito ay pinahintulutan nila ito. Mayroon ding mga dakilang scholar na nagsasabing mahina ang mga hadith nito at hindi nila ito itinuturing na sunnah. So dahil dito, hindi makatarungang sabihin ito ay malinaw na bid'ah ng tuluyan o ng lubusan. Ngunit ang mas ligtas na landas para sa maraming tao ay ang pagtuon sa mga sala na nagpapatnap na napatunayang may matitibay at walang pagtatalong dalil. You know? So Allahu a'lam bisawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.